The King of Kings, the Lord of Lords is Jesus. I glorify, I offer up a sacrifice of praise to your name. In your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. All I sing, and now I found a whole new life with Jesus. I sing this song, I lift my hands and praise the name of Jesus and say, in your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Sing, I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you, Lord. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Oh, we praise you, Lord, our God forevermore. Praise you, Jesus. We praise you. Praise you, Jesus. Praise you. Oh, forever, forevermore. He will be like rain falling on a field, like showers watering the earth. In his days the righteous flourishes, prosperity abounds. He will rule from sea to sea. All kings will bow down to him. All nations will serve a Lord and King. He endures as the sun, as long as the moon. His majesty will shine through all the world. Praise be to the Lord, my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side?
His glorious name eternally. And all of my hope, all of my help, all of my life, because of you. Because of you. All kings will bow down to Him. All nations will serve our Lord and King. He endures as the sun, as long as the moon. His majesty will shine through all the world. Praise be to the Lord, my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to His glorious name eternally. All of my hope, all of my help, all of my life, because of you. Let the earth be filled with praise. Praise be to the Lord, my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to His glorious name eternally. All of my hope, all of my help, all of my life. Praise be to the Lord, my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to His glorious name eternally. All of my hope, all of my help, all of my life, because of you. Because of you. Because of God of Israel. Because of you. And though our strength is failing, Lord, our strength is ebbing away. As long as we know that you are here by our side, we can make it, Lord. As long as we know that you are the God of Israel, to strengthen us, we can stand, Lord. Ibig kong malaman ang iyong layunin sa buhay na hirap ay laging kukunin. Mga pangarap ko na binubuo, katuparan nito ay nasa iyo.
may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Praise God. Purihin ka, O Diyos. Good evening po sa ating pong lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon for this chance na magamit po upang maghayag po ng kanya pong mga salita. At syempre, sa kapahintulutan din po ng ating pong beloved Bishop Luen, Pastor Norma Santos, who leads this church. So tonight's lesson will surely equip us once more in our spiritual journey. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin po sa ating Panginoon like we usually do. Yuko natin po ang ating pong mga ulo, tayo po humingi ng gabay po sa Kanya. Lord God, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigay niyo sa amin, na minsan pa makapag-aral ng mga salita mo. Kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, ng awat habag, Panginoon, o God. Linisin mo aming mga puso't isipan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawain na ito. Ikaw po manguna, ikaw po mangusap po sa amin. Alam mo, Panginoon, na wala po akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Ihaya mo yung Holy Spirit mo, ang siya pong, Panginoon, o God, ang kumilo sa bawat sa isa po sa amin. You feed us with your wisdom, your knowledge and understanding. We also pray, yung mga kapatid namin na galing sa trabaho at malalayong lugar, hatid mo na safe and sound sa kanilang mga bahay, nang sa gayon ay umabot po sa aming pag-aaral. Muli, sa iyo po lahat ng kadakilan at kapurihan. In Jesus' name, Amen. So mga kapatid, last week we have concluded our study about Naaman, in which we learned kung paano po siya nagpakumbaba at sumunod po sa ating Panginoon. While ito naman po si Gehazi was consumed with greed and pride. However, tonight, ang pag-uusapan naman po natin ay patungkol naman po sa mga Rechabites. Sa hindi po nakakaalam, isa po sa pinakamatinding paradox or yung pong kabalintunuan ang kwento po ng mga Rechabites sa Jeremiah chapter 35 sa Old Testament. They were not Israelites by blood. Hindi din po direktang heirs of covenant na binigay po kay Abraham,
kay Isaac at kay Jacob. And yet, hinawakan po sila ng Diyos bilang isang kumikinang na halimbawa ng katapatan at pagsunod. Apparently, papaano po ba nangyari yun? And who were the Rechabites? Sino nga ba sila? Ang sabi po sa Genesis chapter 4 verse 22, and as for Zillah, she also bore Tubal-Cain, an instructor of every craftsman in bronze and iron, and the sister of Tubal-Cain was Naamah. Brothers and sisters, the Rechabites were a Kenite clan. Hindi mga native Israelites, kung hindi mga tagalabas na inatouch po nila ang sarili po nila sa Israel. Sila po ay unang matatagpuan sa Old Testament bilang mga descendants of Cain. And later ay na-associate po sila sa mga Midianites sa Judges chapter 1 verse 16 at saka sa chapter 4 verse 11. At yung pong father-in-law po ni Moses, si Jethro, the Midianite priest, ay madalas pong naililink po sa Kenites. Kaya po sa Judges chapter 1 verse 16, ang sabi rito, now the children of the Kenite, Moses' father-in-law, went up from the city of palms with the children of Judah in the wilderness of Judah, which lies in the south near Arad, and they went and dwelt among the people. Kaya po, mula po sa grupong ito ay lumitaw po si Jonadab, son of Rechab, in 2 Kings chapter 10 verses 15 to 23. So meanwhile, ito pong si Jonadab, na anak po ni Rechab, ay nabuhay sa panahon po ni King Jehu, around 9th century BC. At ang sabi po sa 2 Kings chapter 10 verses 15 to 16, basahin po natin, now when he departed from there, he met Jehonadab, the son of Rechab, coming to meet him, and he greeted him and said to him, sabi sa kanya, is your heart right? As my heart is toward your heart. And Jehonadab answered, sagot po siya, it is. Jehu said, if it is, give me your hand. Bigay mo sa akin yung kamay mo. So he gave him his hand and he took him up to him into the chariot. Then sa verse 16, ang sabi dito, then he said, come with me and see my zeal for the Lord. So they had him ride in his chariot. Sa madalit sabi, nung pinurge po ni Jehu, yung pong bahay po ni Ahab, at winasak niya po ang Baal worship, siya po ay sinuportahan po ni Jonadab. However, ito pong si Jonadab, inutusan niya po yung kanya po mga descendants sa mamuhay po ng buhay of separation and austerity. Yung pong hiwalay po sa sanlibutan at payak na pamumuhay. Ano po ibig sabihin? Yung pong walang alak, walang mga bahay, walang mga fields or yung pong mga vineyards at tumitira lang po sila sa mga tents. Kaya lang, hindi po ba kayo nagtataka, bakit po ganito po sila mamuhay? Para po maiwasan yung pong pagsama or pag-aangkop po sa Canaanite urban culture, pagdating po sa idolatry at saka sa pagpapakasasa po. At hindi lang po yan, ang pinaka-lifestyle po nila ay namuhay po bilang mga semi-nomads. Ibig sabihin yung po mga tao na palipat-lipat ng lugar, na kahit na ang Israel po ay gumagawa na po ng mga syudad or na city. At yung mga kanilang simpleng pamamaraan po ng buhay at pamumuhay, reflected loyalty, discipline, and separation. Sila po ay tapat pa rin po sa mga utos po ni Jonadab. However, ang panahon po nito was during the reign of Jehoiakim, king of Judah, around 605 to 598 BC. So kung saan ang Babylon po was rising, habang ang Judah was in spiritual decline. Sumuway po sila sa Diyos sa kabila ng mga paulit-ulit na prophetic warnings. At ginamit po ng Diyos ngayon ng mga Rechabites as a living parable in the temple. Kaya po sa Jeremiah chapter 35 verses 2 to 6, ang sabi po rito, go to the house of the Rechabites, speak to them, kausapin mo sila, and bring them into the house of the Lord into one of the chambers, and give them wine to drink. Then I took Jaazaniah, the son of Jeremiah, the son of Habaziniah, his brothers and all his sons, and the whole house of the Rechabites. And I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons of Hanan, the son of Igdaliah, a man of God, which was by the chamber of the princess, above the chamber of Maaseiah, the son of Shallum, and the keeper of the door. Now verse 5,
Then I set before the sons of the house of the Rechabites bowls full of wine. Naglagay siya ng bowl na punong-puno ng alak and cups. And I said to them, sabi niya, drink wine, uminom kayo ng alak. Pero ano sagot nila? But they said, we will drink no wine, sabi nila. For Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us saying, you shall drink no wine, you nor your sons forever. Yan po ang sabi po sa kanila. So sa madalit sabi, inoferan po sila na alak ni Jeremiah. Pero tinanggihan po nila ito. Na nagpapakita po ng kanila pong loyalty to Jonadab, contrasted Judah's disloyalty to Yahweh. Ibig sabihin, yung pong katapatan po ng mga lahi ni Jonadab ay isang malinaw na kabaligtaran po ng kawalang katapatan ng Judah sa Panginoon. Sa madalit sabi, kahit na yung pong mga outsiders by blood ay naging isang prophetic rebuke to insiders sa Judah as God honored them with a promise. Kaya po sa Jeremiah 35 verse 19, nasabi rito, Jonadab, the son of Rechab, shall not lack a man to stand before me forever. Ano po ibig sabihin? Yung pong kanila pong testimonya ay nagpapakita that obedience, not lineage, secures divine approval. However, ang iba po mga rabbinic traditions ay nagsasuggest po na ang mga Rechabites daw po ay nagsilbi po sa templo in later times bilang mga scribes, mga scriba or assistants, embodying ongoing service. So, whether historically traceable, matitrace pa siya ayon sa kasaysayan, or hindi na, pero yung pong kanilang pong spiritual legacy outlasted their tribal identity. In other words, God is proving something through the Rechabites. Ano-ano po yun? Isa-isahin po natin. First, God was proving that obedience is possible. Madalas po, ine-excuse po ng Judah ang kanila pong hindi pagsunod sa pamamagitan po ng pagsabi na napakahirap naman ng mga utos ng Diyos at napaka-unrealistic para sa kanila. Yun ang sinasabi ng Judah. Pero pinawalang katotohanan po ng mga Rechabites ang excuse na ito. As they obeyed a human ancestor's command faithfully for centuries. Ganon po kahaba. Ganon sila katapat. Sumunod sila sa command, sa utos ng isang tao ng matamat. Ano ibig sabihin? If obedience to a man's word is possible, how much more should obedience to the living God be expected? Kaya po sa Jeremiah 35:14, nasabi rito, the words of Jonadab, the son of Rechab, which he commanded his sons not to drink wine, are performed. Ginawa po nila, for to this day, they drink none, hindi pa rin sila uminom, and obey their father's command. But although I have spoken to you rising early and speaking, you did not obey me. Now, second, God was proving that faithfulness matters more than privilege. Sa paano pong paraan? Tandaan po natin, yung pong mga Rechabites were not covenant Israelites. Not priests, not even kings. Sila po ay mga outsiders na wala pong temple privileges. Yet, sa kabila po ng mga ito, hinawakan po sila ng Diyos bilang modelo ng katapatan. Rebuking Judah, na nasa kanila ang lahat ng spiritual privilege, pero mas pinili po ang rebellion. So therefore, heritage and possession don't save. Hindi po. Obedience does. Yung pong pagsunod pa rin po ang magliligtas. Thirdly, ano po pinuprove ng ating Panginoon? He was proving the power of generational commitment. Ano po ibig sabihin? Ang instruction po ni Jonadab ay hinubog po ang kanya po mga descendants for generations. Sa makatuwid, ginamit po ng Diyos ito para i-highlight po or bigyan din po yung pong kabiguan po ng Judah to honor His covenant across generations. Meaning, ito po'y nagpapakita na ang faithfulness or ang katapatan po can be passed down when obedience is taken seriously in families. Maipapasa po ang katapatan.
Pagka ang mga pamilya po, sineryoso po nila yung pagsunod sa madalit sabi. Now, pang-apat, ano po pinatutunayan ng Diyos? Judgment and promise side by side. In what way? In Jeremiah 35:17, therefore, thus says the Lord God of hosts, the God of Israel, behold, I will bring on Judah and all the inhabitants of Jerusalem all the doom that I have pronounced against them, because I have spoken to them, but they have not heard. Kinausap ko sila pero hindi sila nakinig. And I have called to them, but they have not answered. Tinawag ko sila pero hindi sila sumagot. So magmula po sa Judah's disobedience, patungo sa judgment. Pero sa Jeremiah 35:19, ang sabi dito, Jonadab, the son of Rechab, shall not lack a man to stand before me forever. Ibig sabihin, it was the Rechabites' obedience, yung pagsunod po nila, patungo sa promise or sa pangako. So therefore, God rewards faithfulness even in unexpected places and punishes unfaithfulness even in privileged places. Ibig sabihin, ginagantimpalaan po ng Diyos ang katapatan kahit sa mga di inaasahan lugar. At pinarurusahan naman po niya ang kawalan ng katapatan kahit sa mga lugar ng karangyaan at pribilehiyo. Now, panglima, ano po pinatutunayan po ng Diyos? He was proving the foreshadowing of the gospel. How? Sa pamamagitan po ng paggamit sa mga tagalabas, yung mga Rechabites, para hiyain po ang mga tagaloob. Ito naman po mga taga-Juda. So, nagpahiwatig po ang Diyos tungkol po sa kanya pong mas malawak na plano. Kaya po sa Romans chapter 10 verses 19 to 21, isang araw ay tatawagin niya po ang mga hentil, ang mga Gentiles into His covenant. Habang maraming Israelita or Israelites would stumble through unbelief. So this tells us that God can raise up witnesses from unexpected quarters to expose and challenge His own people. Ibig sabihin, kaya magbangon po ng Diyos ng mga saksi mula sa mga di inaasahang dako upang ituwid at hamunin ang kanyang sariling bayan. Now, in connection with our topic, have you ever wondered kung meron bang chance na ang mga Rechabites po were evangelized or informed about the God of Israel? Nasabihan ba sila patungkol sa Diyos ng Israel? Ano po sa palagay nyo? Yes. Ang mga Rechabites po almost certainly were exposed to and informed about God, the God of Israel. Bakit ko po sinabi? Dahil yung pong kanilang ancestor na si Jonadab po joined Jehu in rooting out Baalism. So, in-align po nila kay Yahweh. At yung pong kanilang pagsunod po sa ancestral tradition ay hinalin tulad po sa covenant obedience. At ginamit po sila mismo ng Diyos bilang isang halimbawa sa kanya pong templo. At hindi lang po yan. Sila po ay nanirahan at namuhay among Judah under prophetic preaching. And therefore, they could not have been completely ignorant of Israel's God. So maaari hindi po sila lubos na walang alam tungkol po sa Diyos ng Israel. At naniniwala po ako na hindi po basta magbibigay po ng commendation po ang Diyos sa mga tao who were completely ignorant of Him. Kaya ito po ay nagpapakita that at some point or somehow, they were instructed or at least exposed to Israel's God. Hindi man po sila na-evangelize sa New Testament sense. Pero yung pong kanilang katapatan to Jonadab's commands ay nagpapakita po ng heart posture na inonor mismo ng Diyos na ginawa po silang isang living sermon against Judah's rebellion. However, ang tanong ngayon, meron bang habag in the face of ignorance and faithfulness? Mga kapatid, ang mga Rechabites po are outsiders by blood. Yet, faithful to their ancestors' command. Hindi po nila alam yung pong full covenant law. Pero sila po ay sumunod sa kung ano lang po yung alam nila.
as God honored them as an object lesson to Judah. Na binanggit po yun sa Jeremiah 35:19. Ang principle is, God looks at faithfulness to the light we have received. Ang Diyos po ay tumitingin sa kung gaano po tayo naging tapat sa liwanag na Kanya pong ipinagkaloob. At kung babasahin po natin ng Jonah, chapter 3 hanggang chapter 4, ang mga Ninevites po. Mga kapatid, isa po silang napakasamang Gentile city. But has repented when Jonah preached. Nagrepent sila, nagsisi sila nung nag-preach si Jonah. Ang sabi ng Diyos sa kanila sa Jonah chapter 4 verse 11, and should I not pity Nineveh, that great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left, and much livestock? Ano po ibig sabihin nito? Kulang po sila ng clarity. Hindi po nila alam ang left from right. Pero sa kabila ng ito, they responded sa maliit na revelation na tinanggap po nila. Ano po ibig sabihin? God relents when sinners repent. Take note, He relents when sinners repent, even if their prior ignorance was deep. Ibig sabihin, nagpapatawad po ang Diyos kapag ang makasalanan ay nagsisisi. Kahit na gaano pa kalalim ang dati nilang kamangmangan. What about yung pong prayer on the cross ni Jesus Christ? Sa Luke 23 verse 34, ang sabi ng ating Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do, ang sabi ni Christ. Yung pong crucifixion was the gravest sin. Pero, itinuro po ni Jesus Christ ang kanila pong ignorance. Kaya po sa Acts chapter 3 verse 17, yet now, brethren, I know that you did it in ignorance, as did also your rulers. Dito po, marami po sa crowd did not fully understand. They were crucifying the Messiah. Hindi nila alam. Ano po ibig sabihin nito? Meaning, God's mercy covers sin of ignorance, making forgiveness possible through the cross. Ibig sabihin, tinatakpan po ng awa ng Diyos, maging ang mga kasalanang bunga ng kamangmangan. At sa pamamagitan po ng cross, ay nagiging posible po ang kapatawaran. What about si Apostle Paul? Yung kanya pong zeal before conversion. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 13. Mga kapatid, inamin po ni Paul na inadmit niya, although I was formerly a blasphemer, sinasabi niya, a persecutor and an insolent man, but I obtained mercy. Bakit daw? Because I did it ignorantly in unbelief. Ignorantly ginawa niya in unbelief. Ibig sabihin yung pong kanyang zeal was misguided, but sincere. So thinking he was serving God, yun na nasa isip niya. Kala niya, naglilingkod siya sa Diyos eh. Ayon sa Acts chapter 22 verse 3 at sa Philippians 3:6 eh. Pero alam niyo po ano nangyari? Yung pong habag po ng Diyos turned him from being a persecutor into an apostle. Ano po ibig sabihin nito? Zeal in ignorance can be redirected by God's grace into truth. Yung pong pagiging masigasig na bunga ng kamangmangan ay maaari po palang ituwid po ng biyaya po ng Diyos patungo sa katotohanan. Sa madalit sabi, kung titignan po natin ang pinaka-synthesis po nito, ang mga Rechabites, faithful to ancestral tradition equals rewarded. While yung mga Ninevites naman, patungo sa ignorant of moral law, but repented, equals spared. In-spare po sila. While yun namang crucifiers ni Jesus Christ, acted without full understanding. Ano po resulta? They were prayed for. Si Pablo, zealous, but blind, yet was shown mercy and transformed. Ano ibig sabihin? Ito po ay nagpapatunay that God does not overlook sin, but He has mercy on those who sin in ignorance, yet respond to the light they are given. Ibig sabihin, ang Diyos mo hindi po nagpapalagpas po yan ng kasalanan.
Pero siya po'y nahahabag sa mga nagkakasala dahil po sa kamangmangan, kasi sila po'y tumutugon dahil dun lang po sa kapirasong liwanag, yun lang ang pinagkaloob po sa kanila. So ito po'y sumasalungat po sa Juda sa panahon po ni Jeremiah na nasa kanila po yung full revelation, imagine. But they hardened their hearts. So kaya lang ang tanong mga kapatid, paano ngayon tinitignan ng Diyos yung pong kaso po ng Rechabites? And those without the full gospel knowledge. First, Paul's teaching. Sa Romans chapter 2 verses 12 to 16, isa-isahin po natin. Ang sabi sa verse 12, those who sin without the law will perish without the law. Those who sin under the law will be judged by the law. Ibig sabihin, yun daw po mga nagkasala ng walang kautusan ay mamamatay ng walang kautusan. At ang mga nagkakasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Verse 13, it is not hearers of the law, but doers of the law who will be justified. Hindi daw yung mga tagapakinig ng kautusan ang ituturing matuwid daw sa harapan po ng Diyos, kundi yun daw po nagsasagawa ng kautusan ang aariing ganap. While sa verse 14 and 15, yung mga Gentiles po who do not have the law, sometimes do by nature the things required by the law. So ito po yung nagpapakita na yung pong law is written on their hearts, nakasulat sa puso, with their conscience bearing witness. So sa madali sabi, yung daw mga hentil na walang kautusan ay kung minsan po likas na ginagawa yung mga hinihingi ng kautusan. So sa ganito pong pamaraanan, ipinapakita po nila na ang kautusan po ay nakasulat sa kanila daw po mga puso. At ang kanila pong budhi ang nagpapatotoo po nito. Sa verse 16, God will judge through Jesus Christ the secrets of men according to the gospel. Hahatulan daw po ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo yung mga lihim ng mga tao ayon sa Ebanghelyo. Ano po ibig sabihin? God judges every person based on the light they have received and their response to it. Hahatulan po ng Diyos ang bawat tao batay sa liwanag po na kanila pong tinanggap at sa kanila pong naging tugon po dito. Second, the Rechabites case sa Jeremiah 35. Wala po sa kanila yung pong full covenant privileges. Pero matapat po silang sumunod sa ancestral command po ni Jonadab. Yung pong kanilang pagsunod ay naging buhay na rebuke to Judah. Na sa Judah nasa kanilang greater revelation but rejected it. Tinanggihan po nila. Sa Romans, 2 terms po. Yung mga Rechabites were Gentiles who did by nature the things of the law. Conscience bearing witness of obedience. Ano po ibig sabihin? Yung pong budhi ay siya pong nagpapatunay ng kanila pong pagsunod. Ibig sabihin, nakita po sila ng Diyos. Not as covenant breakers, but as faithful outsiders whose obedience revealed a heart inclined toward righteousness. Ibig sabihin, hindi lang po bilang mga lumalabag po sa tipan, kundi bilang mga tapat na nasa labas nito, na nasa kanila po yung pagsunod, ay nahayag po ang pusong naghahangad ng katwiran. Now third, those who have never heard the gospel, yung hindi pa po nakarinig ng gospel, or only partially heard, kapiraso lang po napakinggan. Mga kapatid, hindi po sila huhusgahan sa pamamagitan ng standard of full gospel revelation ayon sa Acts chapter 17 verse 30. Kung hindi sila po'y huhusgahan by the light they receive through conscience and creation and moral law written on their hearts. Kaya nga po, ang sabi po sa Romans 2:15, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them. That is why patas po ang paghuhukom po ng Diyos. Kaya po sinabi po na Luke 12:47-48, and that servant who knew his master's will and did not prepare himself or do according to his will shall be beaten with many stripes. But he
who did not know, siya na hindi nakakaalam, yet committed things deserving of stripes shall be beaten with few. Konti lang. For everyone to whom much is given, from him much will be required. And to whom much has been committed, of him they will ask the more. Ibig sabihin, more light brings greater responsibility. Katulad ng mga Ninevites na nagrepent, nagsisi dun sa simpleng mensahe po ni Jonah. At sinabi po ni Jesus Christ sa Matthew 12:41, the men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it. However, ito po ay nagpapakita ng theological implications. Ano po yan? Para sa mga Rechabites, yung kanila pong katapatan or their faithfulness to Jonadab's word illustrates that God honors obedience even outside covenant privilege. So, ibig sabihin yun daw po kanilang katapatan sa utos po ni Jonadab ay halimbawa po na pinararangalan po ng Diyos ang tunay na pagsunod kahit na hindi po kabilang sa mga may pribilehyo ng tipan. While, para naman po dun sa mga unevangelized today, God does not condemn them for not hearing the gospel, but for rejecting the light they do have, creation, yung conscience, yung moral sense. Ano po ibig sabihin na to? Hindi po sila hahatulan ng Diyos dahil hindi po nila narinig ang ebanghelyo, kundi dahil itinakwil po nila ang liwanag na mayroon po sila. Ang liwanag ng paglikha, ng budhi, at yung pong moral na kamalayan. While para naman po doon sa mga who have partially heard, yung kapiraso lang po ang narinig, their response determines their accountability. Partial light still requires a faithful response. Ibig sabihin yung pong kanilang pagtugon ang nagtatakda po ng kanilang pananagutan. Sapagkat kahit ang kabahagyaan lang po ng liwanag ay nangangailangan pa rin po yan ng tapat na pagtugon kahit kapiraso lang. But apparently, papaano po ininterpret ni David Bernard ang Romans chapter 2 verses 12 to 16? At papaano po ito may apply ang mga pagkakaunawa na ito sa kaso ng mga Rechabites? Pag-aralan po natin from the message of Romans. First, judgment is impartial. Sa verse 11 ng Romans chapter 2, basahin po natin. For there is no partiality with God. I just want you to know na hindi po papaboran po ng Diyos ang Jews lang over Gentiles. Bakit? Because all stand before Him equally. Pantay-pantay po lahat sa harapan po ng Diyos. Ibig sabihin, privilege, andyan ang heritage, ang knowledge, ang covenant, does not exempt anybody or anyone from accountability. Ang pribilehiyo daw po, maging ito man ay sa lahi, sa kaalaman, o sa tipan, ay hindi po nagliligtas ng sino man sa pananagutan. Pangalawa, judgment is according to available light. Ayon po sa verse 12, huhusgahan po ang mga tao by the standard of revelation they had. Ibig sabihin, those without the law are judged by conscience and natural law. Those with the law are judged by it. Ano po ibig sabihin? Yung mga walang kautusan ay hinahatulan ayon sa kanila pong budhi. As sa likas na kautusan, samantalang ang mga may kautusan naman ay hinahatulan ayon po dito. Pangatlo, obedience not hearing is what counts sa verse 13. Ito po'y nagpapakita na hindi po sapat na malaman lang po ang batas. Doing it what matters before God. Yan po ang mahalaga po sa Diyos, yung pong pagsunod pa rin. At ano po ang halaga na alam mo po yung batas pero hindi mo naman sinusunod ito. No bearing po yan. Kaya po ginawa po ang batas para po sundin po ito, not to break it. Pangapat, conscience functions as a witness in verses 14 to 15. So therefore,
Kahit yung po mga Gentiles na wala pong Mosaic law, ay meron pong moral sense written on their hearts. Their conscience either accuses them when they disobey or excuse them when they obey. Ibig sabihin yung pong kanilang budhi ay siya rin po nag-aakusa po sa kanila kapag sila po ay sumuway. At nagtatanggol naman po ito sa kanila kapag sila naman po ay sumunod. Now, panglima, judgment will expose the secrets of all hearts. Sa verse 16. Mga kapatid, ang Diyos po mismo ang mag-aalis ng takip, ng cover, ng mga nakatagong motibo at kasalanan. And Jesus Christ Himself will judge. So therefore, si Sir David Bernard po concludes, wala pong maliligtas by conscience alone, dahil lahat po ay nagkasala. Pero ang conscience po ay nagpapakita na ang paghukom po ay magiging patas and proportional to the light received. At kung meron man talaga naghahanap po sa Diyos within their limited light, ang Diyos naman po ang gagawa ng paraan to salvation, katulad po ng ginawa niya po kay Cornelius sa Acts chapter 10. Now, at this point, applying this to the Rechabites. Una, yung pong impartial judgment. Yung pong mga Rechabites were not Israelites by covenant bloodline. Yet, God honored their faithfulness. Inonor ng Diyos yung kanilang katapatan. Si Judah had the law, they had the prophets, but failed. Ano po ibig sabihin? God will not judge by heritage. Jews versus Gentiles, insiders versus outsiders, but by faithfulness. Sa pamamagitan ng katapatan. Pangalawa, judge by available light. Wala sa mga Rechabites yung pong full covenant ng revelation, pero nasa kanila po yung utos ni Jonadab at yung pong moral law of conscience. Ano po ibig sabihin? Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa tinanggap po nilang utos, na fulfill po nila yung pong principle sa Romans chapter 2 verses 12 to 14. Ano po yun? Obedience to the light available. Pangatlo, doing, not hearing. Ano po ibig sabihin? Sa Judah, heard God's law. Narinig po nila. But disobeyed. Hindi po sila sumunod. While ang mga Rechabites heard Jonadab's law and obeyed. Ano po mapupuna po ninyo? Yung pagkakaiba po nito demonstrates Paul's truth. Na ano po? God rewards doers, not hearers. Yung mga sumusunod, ang nire-reward po ng Panginoon, hindi po yung taga-pakinig lang po. Pangapat, conscience as witness. Yung pong pagtanggi po ng mga Rechabites to drink wine, kahit na nasa loob na po ng templo, ay nagpapakita po ng isa pong clear moral conviction. Yung pong kanilang conscience, na hinubog po sa pamamagitan po ng ancestral tradition, ay nagdala po ng patunay na ang katapatan po sa utos mattered more than temporary comfort. Napunta po tayo sa panglima. Foreshadowing of God's fairness in judgment. Ang sabi po sa Jeremiah 35:19, inaffirm po ng Diyos na kahit na yung po mga nasa labas ng covenant ng Israel could be honored pag sila po ay namuhay ng tapat ayon po sa liwanag na ibinigay po sa kanila. So na ito po ay sumasalamin po sa theology po ni Apostle Paul, na those without the law will still be judged fairly, and their obedience or disobedience to conscience is evidence before God. Ibig sabihin yun daw po mga walang kautusan ay hahatulan pa rin po ng may katarungan. At ang kanila pong pagsunod o yung pong kanilang pagsuway sa budhi ay magsisilbing patunay sa harapan po ng Diyos. In other words, you will be judged by the light which you have received. As the Bible consistently illustrates this principle,
More revelation brings greater responsibility. Less revelation still brings accountability. So, tignan po natin yung mga example po nito. Si Adam and Eve sa Garden of Eden sa Genesis chapter 2 tsaka sa chapter 3. Ang light na tanggap nila was a direct command from God. Do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Yan po yung sinabi sa kanila. Pero naging judgment. When they disobeyed, they were expelled from the Garden of Eden. Kahit iisa lang po yung command lang po na yun ang kailangan nilang sundin. Hence, they were judged by the limited light they had, not by the whole law of Moses. What about si Cain tsaka si Abel? Sa Genesis chapter 4 verses 1 to 10. Alam po nila ang requirement po ng Diyos, ang katanggap-tanggap na sacrifice. Abel obeyed with faith. Pero si Cain disobeyed. Ano po ang nangyari? Cain was punished for rejecting the light he had. Hindi po for ignorance of later covenant laws. Ano po ibig sabihin nito? God judged Cain according to what he knew about proper worship. Doon po siya hinusgahan. Another example, yung pong flood generation sa Genesis chapter 6 hanggang chapter 9. Ano po ang natanggap po nila na light? Humanity had conscience at yung pong preaching po ni Noah of righteousness sa 2 Peter chapter 2 verse 5. Pero sila po ay winasak for ignoring their conscience and Noah's warning. Meaning to say, they did not have the Mosaic law, but they had enough light to know their violence and corruption. Were wrong or mali. Wala man silang kautusan po na ibinigay po ni Moses. Sapat na po yung liwanag na meron po sila upang maunawaan, maintindihan na mali po ang kanila pong karahasan at ang katiwalian po sa paningin po ng Diyos. Another example or pang-apat po, the cities of Chorazin, Bethsaida, and Capernaum sa Matthew 11 verses 20 to 24. Nakita po nila yung mga miracles si Jesus Christ. At narinig po nila yung mga turo ni Kristo. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, it would be more tolerable for Tyre, Sidon, and Sodom in the judgment kaysa sa kanila. So therefore, greater revelation brings greater condemnation when rejected. Ibig sabihin, mas dakilang kapahayagan po ay magdudulot ng mas mabigat na kahatulan kapag ito po ay tinanggihan. Panglima example, the crucifixion crowd sa Luke 23:34, basahin po natin. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Ang light that they received, mga kapatid, kilala po nila si Jesus Christ bilang isang teacher, miracle worker, pero hindi po buong katotohanan of his messiahship. Ano po ang nangyari? Yung judgment tempered or pinagaan. Nanalangin po si Jesus Christ, Father, forgive them for they know not what they do. Meaning to say, their ignorance was noted, but they were still accountable. What about si Paul before the conversion sa 1 Timothy 1:13? Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. He had zeal for the law, pero kulang sa kaalaman kay Kristo. Pero ano po ginawa sa kanya? Ang sabi niya, I obtained mercy because I acted ignorantly in unbelief. Ibig sabihin, God showed mercy. Why? Because his actions were sincere but misdirected. Ipinamalas po ng Diyos ang kanyang awa, ang kanyang pong habag sapagkat tapat po ang kanyang layunin. Kahit na yung mga kilos po ni Pablo ay naligaw ng landas. Siya po ay nahusgahan by the light he had. What about the servants and the degrees of punishment sa Luke 12:47-48? Kanina binasa po natin ito. Ang light that they received, the servant who knew his master's will at hindi sumunod, received many stripes. Pero yung isa na hindi po alam ay tumanggap ng kaunti. Ano po ibig sabihin?
It is a direct teaching from Jesus that judgment is based on the level of light received. In other words, these are some of the important things that we can learn from the Rechabites. Na yung mga outsiders ay pwede po pala maging insiders sa pamamagitan ng habag ng Diyos. At yung iba naman na hindi po alam ay mahuhusgahan ayon sa kanilang tinanggap. Na mahalaga po ay maintindihan po natin at malaki po ang kinalaman po nito sa ating pong kaligtasan at sa judgment po ng ating pong Diyos. Kaya nararapat lang po na tayo po patuloy na nagpapasalamat po sa Diyos dahil nakakilala po tayo sa Kanya. At higit sa lahat ay niligtas po niya. At alam ko po na pinununan naman po tayo ng ating Panginoon na minsan pa ng maraming kaalaman. Kaya talaga po dapat lang po na tayo po'y nagpapasalamat po sa Diyos sa bawat pagkakataon na tayo po'y tinuturuan, tayo po'y nag-GBS, marami tayong natututunan na naway ito po'y maisa puso po nating lahat at mai-apply po natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So sa pagkakataon pong ito, muli tayo po'y magpasalamat po sa ating Panginoon, yuko natin po ang ating pumangulo, tayo po'y manalangin. Amang banal na nasa langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat po sa iyo. Sa inyo po mga salita, na muli po na nagturo po sa amin ng kahalagahan po ng pagsunod. Lord, turuan mo po kami to have the same heart like the Rechabites. Isang pusong marunong sumunod kahit mahirap. Handang tumanggi sa kasalanan o sa mga bagay na maaari maglayo sa amin sa inyo. Lord, tulungan niyo po kaming maging consistent sa aming pong pananampalataya. Hindi lang kapag maayos ang lahat, kundi kahit na sa pagkakataong mahirap at may mga pagsubok. Lord, may we honor you, not just with our words, but with our actions. Gawin niyo po ang aming buhay na puno po ng disiplina, puno ng kabanalan, at devotion sa inyo pong kalooban at sa inyo pong mga salita. We pray, O God, that our obedience will be a living testimony that will inspire many people para sumunod po sa iyo ng buong puso. Lord, muli sa iyo po lahat na kadakilaan at kapurihan at maraming salamat sa mga salita mo. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord for this timely and very wonderful message na nagturo po sa atin po lahat na ang tunay po na pananampalataya ay nasusukat po yan sa ating pong pagsunod. So meanwhile, sa lahat naman po na ating po mga first time viewers, kayo din po itinatawag po ng Diyos na lumapit po sa Kanya at mamuhay ng tapat. At ito po'y nagsisimula sa pagkakaroon po ng magandang relasyon po sa Kanya sa pamamagitan po ng pagtanggap po sa ating po Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Dahil siya po yung magbibigay ng biyaya at lakas para mamuhay ka ng tapat. And you also need to believe in His gospel for you to be saved at magkaroon ka ng transformation sa iyong puso. Pag sinabi nating salvation, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang sabi po rito, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya alam po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo po yung naniwala, wala na po tayong gagawin. Alam niyo po, sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po yung naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi kailangan tayo po yung sumunod or sinusunod po ang gospel. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you
Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, but for as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, yan po ang tinitignan ng Panginoon, yung ating pong taos puso na pagsisisi. Hindi po yung mga mabibigat na kasalanan, hindi rin po yung nakaraan po natin, hindi po yung kung sino po tayo dati, kundi ang tinitingnan ng Panginoon yung genuine repentance sa ating po mga puso. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po, papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautisman sa tubig, so ilulubog po tayo sa tubig. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin natin na ating mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po'y inilibing, tayo naman po'y ililibing naman po natin po ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating mga kasalanan. So, yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po yung nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. Tayo naman po ay magkakaroon ng transformation, ng regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan pinipilit natin magbago 1, 2 buwan, pero nagtataka ka, bakit sa mga susunod na panahon bumabalik ka sa dati? Bakit sarili lang po natin? But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Perhaps may mga kahinaan ka na mainitin ng ulo, bad habits, hindi magagandang ugali, or yung po mga bisyo, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan po yan. At yan din po ang magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? And please repeat after me with this prayer. Na habang minabanggitin nyo ang panalangin nito, nandun yung taos puso, na kayo po yung nagsisisi, humingi ng tawad sa ating Panginoon. So please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po ang ating po mga telephone numbers. Pwede kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, mag-message lang po kayo sa ating pong FB page para masagot po namin and to give you further instructions. So mga kapatid, next week, wag po kayong mawawala. Please do join us again as we are going to talk about part 2 po of the Rechabites. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory.